Mga katinig ng bayan, isang mainit na usapin na naman sa politika ang pumutok nitong mga araw. Mariing itinanggi ni Senador Jinggoy Estrada ang mga aligasyon na siya raw ay tumatanggap ng kickback mula sa mga proyekto ng infrastruktura. Sa isang panayam, nilinaw ni Estrada na hindi niya kilala ang isang babae na pinangalanang Mina na umano'y konektado sa WJ Construction. Lumabas kasi sa CCTV ng Senado na nakita si Mina sa gusali noong Agosto 11 at dito nagkaroon ng spekulasyon na siya raw ay nagpunta sa opisina ng senador. Pero ayon kay Estrada, tiyak siya na hindi ito nagpunta sa kanyang opisina at wala siyang personal na koneksyon sa naturang tao. Bukod dito, napag-usapan din ang pangalan ni Beng Ramos na umano'y naiuugnay sa kanya. Nilinaw ni Estrada na si Beng ay hindi kailanman naging opisyal na empleyado ng kanyang tanggapan. Ayon sa kanya, naidetay lamang si Beng sa kanyang opisina noon dahil sa pakiusap ng isa sa kanyang staff at ito raw ay nangyari noong panahon na buntis pa si Beng. Paliwanag ng senador, ito lamang ang naging koneksyon nila at wala ng iba. Dagdag pa ni Estrada, ang mga pahayag na ikinokonekta siya sa mga umano'y komisyon mula sa mga proyekto ay gawa-gawa lamang. Ani niya, ginamit lang daw ni dating DPWH engineer Bryce Hernandez ang kanyang pangalan para pagdugtungin ang isyu. Binigyang diin din niya na wala siyang relasyon kay Beng Ramos at wala siyang transaksyon sa sinasabing Mina. Samantala, binanggit din ni Estrada na bukas siya sa posibilidad na masuri pa ang CCTV footage para malaman kung saan talaga nagtungo si Mina noong araw na iyon. Anya, wala siyang ideya at ayaw na rin niyang manghula. Mga katinig ko, malinaw ang paninindigan ni Senador Estrada sa mga yon. Wala siyang kilalang Mina, wala siyang koneksyon sa WJ Construction at wala siyang natanggap na kickback. Gayunpaman, tuloy pa rin ang mga investigasyon kaya antabayanan natin ang susunod na developments. We can reclaim his 3 minutes, last remaining 3 minutes. After that, we'll go on break and then we come back at 1 o'clock. Please proceed. Thank you, Mr. Chair. Madam Mina, sa message mo nung December 11, which was a Sunday, may sinasabi ng isang delivery. Tama po ba? Yes po. Ano ito? Para saan at para kanino? I meant by delivery po are the documents na hinihingi niya po for the processing po ng joint venture with the supposed contractor. Hindi pera ito. Kasi ang Hindi. ini-insinuate ni Bryce Hernandez no sa House of nung nag-testify siya, ang insinuation sa akin because of my connections allegedly with certain Beng Ramos and yourself na staff ko raw si Beng Ramos, yung delivery na, ang pinalabas niya sa house, yung delivery niya, yung ibig sabihin ng delivery, pera. Na nag-deliver ka ng pera straight to my office. Yun ang insinuation niya eh. Ang agreement po is kami po kasi yung gagastos sa processing fee. No. So yun po siguro yung nire-refer niyang pera. I'm telling you that that was his insinuation when he testified in the House House of Representatives. Yes. Pero right now, you were saying na hindi mo ako kilala, hindi ka nagpunta sa aking tanggapan. Correct? Po. Yes, Your Honor. So lumalabas talaga na wala akong kinalaman kung ano man ang transaksyon niyo ni Bryce Hernandez. Am I correct? Yes, Your Honor. There, 1 second. 1 second. With the permission of Senator Estrada. Yes, please. So hindi mo kilala si Senator Jinggoy at hindi ka nagdala ng pera sa kanya? Hindi po. Kahit po kay Bryce, wala po akong dinalang pera. Okay. So talagang safe ka na. Please continue. Okay. Nabigyan ka ba o na-awardan ka ba ng DPWH project ni Bryce? Wala po kaming na-award na project dahil hindi nga po kami natuloy na mag-bid, Your Honor. So kasi again for the last time, pinalalabas kasi ni Bryce Hernandez ng text message ay patungkol sa akin. Okay? Very clear yan. Pero mismo ang taong kausap sa text ay nagpapatunay na kayo na wala naman akong kinalaman dyan. Can Wala you please po. confirm? Your Honor, ang usapan pa lang po namin is
magkakaroon pa lang po ng joint venture para po mag-qualify po kami. And for that, sa ganyang pagkakataon po kasi, meron pa pong invitation to bid and hindi ko pa rin po alam kung ano yung project specifically dahil nga po over the phone lang kami nagkakausap. That's why I want to send a staff para po mas malaman mabuti ano ba yung project na sasalihan po namin na for the joint venture agreement. Before you proceed, Senator Jinggoy, the committee welcomes DOJ Secretary Crispin Boying Remulla to the Senate. Thank you. Thank you. So, tapos na ako sa'yo, Madam Mina. Tiga Sambales Nice ka pala? to meet Tiga you, sir. Sambales ka? Opo. Lumaki ka Sambales? Yes po. Marunong ka magsalita? Opo. And to add po, my father is also a public servant for more than half of his life and he's known to be incorruptible. Kaya ang sakit po na madrag talaga yung pangalan. Tanda mo Manambali? Yeah po. Okay. Anyway, for the record, Engineer, I'll be asking questions to propound questions to Engineer Hernandez. Mr. Are you Vice done Chairman. with Miss Mina? So we Yes, can I'm excuse done. her? Yes, please. Unless other members will be asking questions pa. Wala naman. Okay. So you cannot leave yet. Okay. Mr. Bryce Hernandez, hindi tayo personal magkakilala. Do you confirm? Yes, Your Honor. Ni minsan ay hindi po ako tumawag sa iyo, nag-text message sa iyo, nag-message. Tama ba? Yes, Your Honor. Sinabi mo sa testimony mo sa House na binigay mo ang pera kay D.E. Henry Alcantara at siya ang nagsabi sa iyo na bibigyan daw niya ako. Is this correct? Wala pong specific na sinabing ganun, Your Honor. Pagkatapos mo ko dinurog sa House ngayon, wala ka specific na sinabi. Yung dito po Hindi. kay... Pakinggan mo muna ang tanong ko, Mr. Bryce. Ha? Sabi mo sa testimony mo sa House of Representatives na binigay mo ang pera kay D.E. Henry Alcantara at siya ang nagsabi sa iyo na bibigyan daw niya ako. Is this correct? Tungkol po dun sa 2025 projects, opo. Okay. Hindi po dun sa 2022. Mr. Bryce, you mentioned the name or names of Senator Estrada and Senator Villanueva. Is it Senator Estrada twice on 2 occasions sa House? Yes po. One, 10:40 a.m. Sinabi mo, Senator Jingo Estrada and Senator Villanueva with a list of projects. I remember that. Yes po. And then on another occasion, 12:50 p.m., yun na yung pinakita mo yung screenshots na walang kahulugan sa ngayon, lumalabas. Yung kay WJ, kay D. Alcantara, tapos nilink mo kay si Beng Ramos, nilink mo kay Senator. Cleared na yon. Yes. Cleared na yon. Actually, regarding po doon, Your Honor, meron po akong follow-up na Sige. text message po na nag-confirm na nagdala po it's either Ma'am Beng or Ma'am Mina sa office. Dinala po doon sa administrative officer namin noong time na yon. Meron po akong text message na yun. Galing po sa Chief of Staff ni Boss Henry Alcantara. Kinonfirm po na nakapagdala na ng obligasyon sa office. Do you have that? Yes, text I have message? po, Your Honor. So Kaninong- that's related to the WJ. Yes issue. po, Your Honor. Nagdala ng pera. Can you show that? Yes. Or, sige, basahin mo nga. Page. Kaninong office yun? Kaninong office? Ito po yung text message sa akin nung staff po ni Boss Henry. Sinong staff yan? Carlo Rivera po. Carlo Rivera. Apo. Sige, pakita na sa screen. Sige po. Andito ba si Rivera? Andito? Hindi ko po napansin, Wala pa. parang wala po. Baka pwedeng paimbita, Mr. Chairman. We will. While waiting, yung isa pang pagkabanggit mo sa kanilang dalawa, yung 10:40 a.m. do sa House hearing ng September 9, di ba? September 9. Okay. Sinasabi mo, nagbaba si Senator Estrada ng 355. Yes po, Si Your Senator Honor. Villanueva nagbaba ng 600 million.
Yes po, pero hindi po Okay, first. 2025 yun kay Senator Joel po. Hindi po. Hindi, 600 million sabi mo. Opo, pero I mean, Okay, hindi po we siya checked with the 2025. GAA. No? Yung kay Senator Villanueva, in fairness to him, hindi namin makita sa GAA yung mga enumeration mo o yung enumerated list of projects. As para sa Senator Jinggoy, nakita namin talaga yung 7 items kasi item for item, chinek namin, nagtugma doon sa sinabi mo. But in fairness to Senator Villanueva, unless you modify the list that you enumerated at tumama doon sa aming chinecheck, then we will also hold him into account. But as of now, we cannot. That's why I did not mention him. Yung 600 mo, mali mali yung description mo. At wala kami makita. But I want to be truthful, ano? As para Senator Jinggoy, nakita namin yung 355. Now, ibang usapan yon doon sa sinasabi mong 30%. The burden of proof is on you. Kasi sinabi mo, merong 30% si Senator Jinggoy. Yes po. Oh, how will you prove that? Si Boss Henry po actually, babasahin ko na po. Okay na ba yung screenshot niya? Oh, sige. Pakilabas mo muna yung screenshot. Sige, you start reading from your cell phone. Sige. Hindi mabasa yung green, basahin mo na lang dyan. Ito po, ang i-highlight na lang po natin, Your Honor. December 16, 2022, 11:20 in the morning, nag-message po ang staff sa akin ni Boss Henry, si Engineer Carlo Rivera po. Ito po ang message niya. Boss, good day, M. Nakuha ko na po pala kay AO, which is Administrative Officer, yung pinadala nila Ma'am Beng Ramos. Yun po. Yun. And Opo. then? Wala, iba na po to eh. Ito pala. Good day, may bidding ba tayo? Nagtanong po ako sa kanya. Ang sabi niya po, wala pong bidding today, Monday po ulit bidding natin. Tapos nag-message po siya ulit ng December 16, 2022, 3:26 p.m. Nandito po si Kuya Sani. Papasabay ko na din po ba yung kay Beng Ramos? Sabi ko, okay, sige, pakipasabay na. Anong context yan? Yung pera po na dinala nila Beng Ramos. Anong project yan? Your Honor, nakalimutan ko ng specific anong project to, ng 2022. May nakakalimutan, Bryce. Opo. Kumpletuhin mo yung context, no? In fairness to Senator Jinggoy. And in fairness to Beng Ramos, kasi vague eh. Opo. Sinabi mo nga ipapadala. Buuin mo yung istorya bago natin itackle yan. Sige po, Your Honor. Try to recall, try to remember, and then kumuha ka pa ng additional proof. Because sa akin, face value eh. Yes po, Walang Your Honor. context Sige. eh. Opo. Mr. Chairman, if I may, just to Yes, follow Senator up. Villanueva. Thank you very much, Mr. Chairman. Just to follow up on what you mentioned a while ago, Mr. Chairman, and I thank you for walking the extra mile in looking at the particular items that this so-called witness made mention during the House hearings, Mr. Chairman. Meron po ako ditong 2023 GAA, Mr. Chairman. 2023 GAA. Sabi po niya doon sa hearing, Mr. Chairman, nasa GAA daw po. He was under oath when he said it. Binasa ko po lahat to, Mr. Chairman. Actually, nagpunta pa ho ako sa 2024 tsaka 2022. Actually, he mentioned 2023, hindi ba? Opo, tama po kayo, Mr. Chairman. So, mamaya habang break po tayo, at I will not, I wanted to appeal sana to my dear colleagues if I can ask questions dahil grabe ho yung ginawa sa atin. Pero Mr. Meron ka Chairman, naman dito kasi last kang dumating. So you're number 13 after Senator Gatchalian, Senator De La Rosa, and then ikaw na. Opo, So after Mr. lunch, Chairman. after our lunch Yes. break, you can have your time. Mr. Chairman,
Mr. Chairman, just to point out, Senator, go pa Mr. pala. Chairman, just to point out po, Mr. Chairman, few seconds lang. Mr. Chairman, ito yung 2023. Pwede ho ba ibigay natin kay Bryce ngayon, Mr. Chairman? Hanapin niya po dito yung sinasabi niya doon sa House na nandito yung binabanggit niya na may flood control project si Joel Villanueva. If we can, Mr. Chairman, that's Yeah. okay. But later, we'll leave you your time, your 5 minutes Thank you. after the break. Senator, ikaw pa, no? Yes, thank you, have Mr. Chair. I just 2 minutes and 31 I'll seconds. just wrap up. For the information of our of the committee, yung sinasabi po ni Bryce, December 16 of 2022, I have not participated in any budget process for the projects for 2022, and that is very, very clear. All right. Engineer Alcantara, sinabi ni Bryce na binigyan daw niya sa iyo yung pera at may mga nakausap kang politiko na ang sabi niya, binigyan ka ng pera para ibigay mo sa politiko. Am I correct? Is that true? Is that true? Can you confirm? No, Your Honor. Respectfully deny po yung sinasabi niya. Ano po? Respectfully deny po yung sinasabi niya na binigay niya po sa akin na may mga ganun pong issue, Your Honor. So tama si Senator Lacson, the burden of proof lies with you, Mr. Hernandez. Kasi tahasan mo sinabi sa House of Representatives at kinundina naman ako ng taong bayan dahil sa isang salita mo na ako raw ay humihingi ng 30%. Okay? Mga kababayan, to my colleagues here in the Senate, I have already been crucified, vilified in the past. And I am, again, an easy target. Kahit sino pwedeng sabihin nilang pangalan. Pag sinabi mo ba, si Senator Hontiveros humihingi ng 30%, maniniwala ba tao? Hindi. Pag ako, si Senator Estrada humihingi ng 30%, maniniwala ba tao? Yes. Dahil I have my past. Meron akong mga nakaraan na issues. Kaya I am very vulnerable to all these attacks. And I deny vehemently na merong hinihingi akong porsyento sa mga proyekto. Okay? And siguro, sinabi na ni D.E. Henry Alcantara na panay hearsay lang. Nakita mo ba na binigyan ako ni Henry Alcantara ng pera? Did you see? Did you ever see Alcantara handing money over me to me? I don't think so. Meron ba may nakita ka ba? Sagutin mo lang, yes or no, may nakita ka ba? Wala po. Okay. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama nating palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!